Maraming mga nagtatanong sa inyo kung ano ba yung kayang gawin netong OnePlus 6T. Kaya i-review natin to sa main channel, pero dito sa ating Parikris First Look Tech, pag-usapan natin yung first impression ko sa phone na to dahil actually yung pinakabentahin niya is una, meron siyang bagong chipset, pangalawa, meron siyang massive battery which is 8,000 mAh. Alam mong hindi ito mayroong pinakamalaking battery currently at the moment sa market na pwede natin bilhin, which is nasa Honor Win yan. Pero tingnan natin kung ano yung kayang i-offer ng OnePlus A6. Kaya kung interesado kayo, tara pag-usapan natin yung mga kinakailangan nyo tandaan at mga bagay na i-check natin sa full review nitong bad boy na to. Tara, pag-usapan natin. So bale, ito yung box niya, color red. Pasensya na nga pala sa mga parang deform dyan. Nung dineliver kasi to sa akin, parang naipit ng Lalamo Brighter, like napagsama-sama sa isang lalagyanan. Mga ganon, kaya medyo, yan, may damage siya kung makikita ninyo. But ganun pa man, this is my first impression. Una nating makikita agad sa loob ng box. By the way, yung box niya is just the same ng OnePlus A6. So sa loob nito makikita natin yung isa pang box, and then sa loob ng box na yan nandito actually yung mga common. Nandito yung ating phone case, yung included. Yan. Wow. And as you can see, ang ganda tingnan nito kung ako yung tatanungin. Kulay violet. Yan. Para sa akin, yung mga unique na included case, plus points yan kasi syempre unique. Hindi kagaya ng iba ng mga phone case na try na natin before na more on black lang. Sa kanila, meron na kakaiba. Ito naman yung kanilang paperworks. And lastly, makikita na natin dito yung ating OnePlus A6T. And itong variant na meron ako, hindi ako nagkakamali, this is the violet variant. Bale, ito yung SIM unit na nireview ni Sir Paul kasi binili ko sa kanya yung unit, and ito siya mga parakoy. Actually, wala siyang halos pinagkaiba pagdating sa OnePlus A6 na previously nireview natin. Kung hindi nyo pa napapanood, panoodin nyo sa main channel. But yeah, same na itsura, same build, kasi same silang backseat, and then same din na smooth yung gilid na to. Kung makikita ninyo, yan. Same na smooth yung edges niya, yung kanyang aluminum alloy frame. And yeah, in terms of comfortness, first impression, goods din, same ng OnePlus A6. Ang ganda, actually. Dito pa rin, present pa rin yung ating shortcut key. Yan, shortcut button, nandyan pa rin. Dito pa rin yung kanyang pamosang camera. This is a main and also ultra wide kung hindi ako nagkakamali. So, hindi ko pa nga pala nasisilip yung whole specs ng mismong phone na to. More on pahapyaw na specs ang tayo, which is yung pinaka-binibenta talaga or bentahin ng phone. Kaya wala pa akong masabi sa kanya overall. But first impression in terms of design, I like this. Maganda, and also frosted matte finish pa rin yung likod niya. No fingerprint, which is I like. Yan, okay? Anyway, mamaya na natin pag-usapan pa yung ibang part. Tignan natin yung nasa loob. So, sumunod naman dyan, syempre, nandito yung ating charging brick or yung ating charging adapter. So, yung kanyang charging adapter nga pala is 100 watts Superbook charging. Yan yung nakalagay dito, pero base kasi dito sa ilalim niya. Pero don't worry, alamin natin kung okay nga ba talaga yung charging speed nitong ating OnePlus A6T doon sa ating full review. Kaya, abang-abang kayo dyan. Dahil lastly, nandyan yung ating panundot, and that's pretty much it. Yan lang naman lahat ng laman ng box. Ngayon, isi-setup ko muna siya, then pag-usapan natin yung first impression ko sa kanya. After kong i-setup, gamitin ko lang ng saglit, then pakita ko sa inyo yung mga nakita ko. Okay, now, na-setup na natin siya. Ito siya mga kapare ko, yan, na-setup na natin lahat. So, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang linawin na 8,300 mAh battery capacity pala yung nandito sa loob ng ating OnePlus A6T. Kasi kanina, 8,000 lang yung sinabi ko. I don't know if nakapagsabi ako ng plus, but gusto ko linawin dito sa part na to. Yes, 8,300, massive yan. Gusto ko makita yung kanyang actual performance in terms of day-to-day usage and also dun sa ating PC Mark battery test. Malalaman natin yan. Pero just as I said, hindi ito merong pinakamalaki na battery at the moment na pwede nating mabili. Alam ko meron pa silang A6 variant na available, A6 Turbo if hindi ako nagkakamali, na merong 9,000 mAh battery capacity. Pero just as I said, panalo pa rin ang Honor Win kasi 10,000 yun. Pang tablet na yung kanyang capacity, pero nasa isang maliit na phone. Pero pag-uusapan natin yung susunod, don't worry, inantay ko na lang yung unit natin. So, ano yung mga kinakailangan natin tandaan or asahan dito sa phone na to? Actually, yung pinakauna is yung pinaka-community sa akin, kaya ako binili to at gusto ko siyang gawa ng review, is yung kanyang new chipset, which is the Snapdragon 8 Gen 5. And kahit na based on paper, mas okay yung specification ng ating 8 Elite kaysa dito sa ating 8 Gen 5, gusto ko pa rin makita kung ano yung mga maibibigay neto na baka mas may better na part. Kaya excited akong isa lang to sa ating extreme gaming test, and also sa full review na gagawin namin kung ano nga ba talaga yung kayang gawin ng Snapdragon 8 Gen 5. And also gusto ko rin malaman yung kanyang battery consumption, no? Kasi alam naman natin ng mga Snapdragon, power efficient sila. Pero gusto kong makita kung in normal day-to-day usage, okay ba yung kanyang consumption. Makikita natin yun sa mga review natin na ginagawa. And also kung okay din ba siya pagdating sa balagbagang gaming. Kasi iba na yung power consumption doon, talagang sagad kung sagad. So makikita natin kung efficient ba to. 8,300 mAh battery capacity is not a
joke, hindi lang yan just a number, talagang okay yan. Anyway, iba pang specs, pagdating sa display na to, kung ano yung ginamit na display sa A6, ganun lang din yung ginamit dito sa A60. Bale, same lang sila na merong 165Hz na just as I said, gumagana lang sa iba't ibang mga application na supported yung 165Hz. And then, meron din siyang crystal shield glass protection, and also meron din siyang glass back na frosted back, and then meron tayo dito aluminum frame. Nandito pa rin yung ating shortcut key, yan, which is I like. I hope dito alisin ni OnePlus sa mga global variant nila kasi maganda naman kasi talaga. And halos lahat ng specs sa A6 andito, maliban na lang sa battery, camera, and also chipset. So, yun yung mga alamin natin, ipopokus natin sa review. Kaya kung interested kayo, kita-kita tayo doon sa ating Parikoy's TV and Tips main channel. So, dito ko na muna tatapusin yung video. Yun yung mga kinakailangan nyo tandaan, and also mga kinakailangan nyo i-check dito sa ating OnePlus A60 review. Anyway, dito ko na tatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Yun lang guys. Peace out.